controllers ang naiya kasunod ng pagbibitiw ng 12 at inaasahang may makukuha ng 8 iba pa mula sa mga nag-apply sa posisyon. Kasi contractual daw iba sa kanila eh. So parang silang nagtatrabaho lang sa mall na wala silang benepisyo. So kawawa naman talaga. That's hindi sila employees. Actually, I wonder kung ano yung magiging kurso mo dapat para maging isang ramp controller. Ano yung dapat basic knowledge mo para maging ramp controller. Kasi parang napaka-niche-ish nung market. Dahil na lang naman yung airport. Exactly. Marami-rami tayong airport dito sa Manila pa lang. Tatlo-tatlo na, di ba? At hindi nakakatulong na tayo raw ang pinakabulok na airport sa buong Asia. That's at true. isa sa 10 pinakabulok na airport sa buong mundo. Kasi pag nakita mo, di ba, ang dami na ng airports natin napuntahan, ang gaganda talaga. Pagdating sa atin, parang nakakahiya na unang-unang bubungad sa ating mga bisita, sa mga turista na hinihikayat natin pumunta rito. Pagkita nila, ito lang. The newer airports are nicer, except na limited yung flights doon, limited yung airlines sa lumilipad. Right. Mukhang kailangan ayusin top to bottom kasi pati yung mga empleyado, sana din maging masaya din sila sa pagtrabaho nila. No, hindi sa pa man, pero yun sila sa amin na matagal na, kailangan ng isang national strategy ang ating Department of Tourism. Hindi pwede yung maganda lang yun yung mga commercial na naghihikayat sa tao, pati yung ibang mga lateral na yung mga taxi, kailangan hindi na hold up, hindi niloloko yung mga turista. Oo nga, totoo yan. Yung mga traffic. So, there should be encouragement from the other sectors. We should all have the common goal din kasi to provide na tourism sa iba na kagigiliwan naman nilang pumunta rito. National strategy. At balitang sports naman po tayo, iniurong na ng pambansang kamao Manny Pacquiao ang kasong defamation laban kay Oscar De La Hoya at Richard Schaefer ng Golden Boy Promotions. Humingi na kasi ng paumanhin ang kampo ni De La Hoya sa mga aligasyon nilang gumagamit ng performance-enhancing drugs o PDs ang ating pound-for-pound king. Pero tuloy pa rin daw ang demanda ni Pacman laban sa mag-amang Mayweather na patuloy pa rin sa mga paratang na gumagamit siya ng PEDs. Wala kasi Oscar De La Hoya. Yun nga siya nga pumasok sa rehab, di ba? Baka kaya nga binawi na dyan naman siya, di ba? Dapat lang. Samantala, panalo naman ng Miami Heat laban sa Dallas Mavericks sa Game 1 ng NBA Finals na nilaro sa Miami, Florida. Sa muling paghahanap ng dalawang koponan, nagwagi muli ang Heat na huling nagkampiyon noong pag-2006 nang matalo nila ang Mavericks. Hindi kinain ng Mavs ang init ang laro ng star players ng Miami na sila Dwayne Wade at LeBron James. Hindi rin umubra ang team-high 27 points ng star player ng Mavs na si Dirk Nowitzki laban sa kabuang 46 points para sa Heat nila James at Wade. Muntik lang magdikit sa last score na 75-70 ang laban, ngunit tuloy lang lumayo ang agwat ng Heat. 3 minuto bago matapos ang laro. Dahil sa 5 straight points ni Wade na sinundan pa ng slam dunk with foul ni James. Sa huli, ang alley-oop play ni Wade at James ang nagselyo sa tagumpay ng Miami sa score na 92-84. Bukas ng umaga, oras dito sa Pilipinas, kaganapin ang Game 2 ng NBA Finals sa home court pa rin ng Heat. Kahit saan mo ilagay si LeBron James, okay siya. Oo. Go LeBron. No, tsaka iba yung Miami crowd. Oo. You know, last month, Energy talaga nila. last month, nasa Miami ako. Nanood ako ng Boston, Miami. Ang kanilang bandmaster, si Emilio... Estevez? No, Esteban. Estefan? Asawa ni Gloria Estefan. Miami At Sound Machine. Oh my God! Sila ang tumutugtog. Wild ang tao talaga. Ilan Iba taon na ang kaya Miami si crowd. Emilio Estefan? Okay, No? that's what I was thinking. Actually, naisip ko si Estevez, ba't ka ba? But anyway. The rhythm is gonna get you. Yeah. Oh, yeah. Okay, at kung dito sa Pilipinas, may sole winner tayo ng Grand Lotto kagabi. Ako po yun. Naragawin ng mahigit 356 million pesos. Aba sa China din, may instant Lotto milyonaryo. Napanalunan ng isang lalaki ang mahigit 14 million yen o mahigit 98 million pesos sa Lotto doon. At nang lumantad siya para kunin ang kanyang premyo, aba, nakasuot siya ng maskara ni Spider-Man. Kwento niya, nagsimula raw siyang tumaya sa Lotto 6 na taon na nakararaan. At bago siya naging instant milyonaryo, 200 yen o 1,300 pesos lamang daw ang kanyang napanalunan. Para kay Spider-Man sa parte ng kanyang napanalunan na maibigay sa mga mahihirap. Ang laki ng yuan niya. Oo, no? That's a lot of money. Good idea yun doon sa mga kiklaim ng Lotto dito. Oo nga, para walang makano sa kanya, walang wala mo na tingin ng magbabalato. Lahat tayo naka-Spider-Man mask bukas. Sino kaya? Lahat tayo. Lahat tayo. At sa China pa rin nailigtas ang mag-asawang na-trap sa hukay ng isang construction
site sa Yiwu City, Zhejiang Province. Nangyari ang aksidente sa magdamagang operasyon sa isang construction site matapos patumbahin ng isang excavator ang isang pader doon. Ang di alam ng operator, meron palang hukay sa kabila ng pader kung saan nagtatrabaho ang mag-asawa. Unang nakita ng rescuers ang babae na natabunan mula sa dibdib pababa, habang ang mister niya naman hindi na makita dahil natabunan ang buong katawan nito. At dahil hindi malaman ang lokasyon ng lalaking biktima, minabuti ng rescuers na hukayin na lang ang lugar na walang kahit anong gamit kundi ang kanilang mga kamay para hindi masaktan ng mga biktima. Buti na lang na-rescue naman ang ligtas sa mag-asawa na agad dinala sa ospital. Uy, milagro yun, ha? May trabaho nila sa hukay. Oo nga. Kasi hindi alam na nandun sila. Tatabunan ng buo. Oo. Ito naman, mula pa rin sa China na naman. Kinanga ng isang batang lalaki dahil sa talento niyang malaman ang mga pinindot na phone numbers sa pamamagitan lamang ng tunog pag pinindot. Oh, di ba? Pag pinindot ang mga ito. Ayon sa kanyang ina, una niya itong natiskubre nang mawala ang telepono niya at sinubukan niyang itong tawagan. Okay. Laking gulat naman ng ina nang sabihin isa-isa ni Sun Haoyang ang mga numerong kanyang pinindot. Dahil dito muling sinubukan ng ina ang anak at tama pa rin ang mga binigyan nitong numero. Ayon sa lolo ni Sun, hilig daw niya ng bata ang mag-aral ng musika at ang mga numero at paboritong laruan din daw nito ang orasan, remote control, landline at mobile phone. Oo nga kasi nasa music yun, nasa Perfect sound pitch eh. siya, Oo, bale. pitch. Paano yung mga kwan, Talented. yung mga numero dun sa mga safe? Ganun din, di ba? Pwede, may mga tunog din yun, di ba? Pwede, naku, alagaan. Yung bata, lalaking kriminal. Alagaan Maliit pa lang. nila. Ako, may duda ako dun sa batang yun eh. Ang Hindi ang lang liit-liit niya. Ang galing. Baby pa siya. No, Diba? baby pa. Amazing. Ayan, ano yan. Baka pwede. Ayan, good morning mga kapuso. Medyo po meron tayong dalawang namumuong sama ng panahon. Yung isa po palabas na at yung isa naman medyo malayo-layo pa. Yung palabas na po mga kapuso ay 330 kilometers northwest po ng Basco, Batanes. Yan po ay palabas na. Yun naman pong medyo malayo-layo pa ay 700 kilometers southeast ng Surigao City. Ayan. Kaya naman po ang extreme northern Luzon, eastern Visayas, Palawan at Mindanao, makakaranas po ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulong. Ang Metro Manila naman po ay medyo magiging maalinsangan po ang ating weather dito, kaya ilabas na mga pang-summer pa rin pong outfit. Pero summer, pangulan, summer, pangulan. Okay, ang ating pong sunrise ay 5:26 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:22 ng gabi. Narito naman po mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa bang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Mga igan, walang bibitaw sa #1 morning show sa telebisyon. Ito ang Unang Hirit! Mas masarap ang inyong gising kasama ang Unang Hirit Barkada at Nestle Philippines. Celebrating 100 years of good food, good life. This is the Elite Institute. We tested 2 conditioners.